Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Hindi na nga po sapat ang passport sa SEA Games. Kailangan sumunod na sa FIBA eligibility rules. Yan po yung ating pag-uusapan at may problema pa ang Gilas Pilipinas pagdating sa availability ng mga manlalaro. Tara, sama-sama po nating pag-usapan talakayan yan sa video ito matapos po ako maglambing ng isang like, share, comment down below and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout dahil sa dulong bahagi lang po ng bidyong ito. Ang basketball competition ng 33 Southeast Asian Game na gaganapin dyan sa Thailand sa huling bahagi nga po ng taong ito ay magiging mahigpit sa kanilang panuntunan. Hindi na ito tulad ng nangyari pa sa Cambodia na halos lahat ay naturalized player ang naglaro dahil iba ito. Ngayon, dahil isang naturalized player na lang ang pwedeng maglaro sa bawat isang kupunan at ang impormasyon nga pong ito ay natanggap mismo ng SBP, Samahang Basketball ng Pilipinas. Ayon po yan kay SBP Executive Director Erica D. Narito po ang mga sinabi ni Executive Director ng SBP na si Ms. Erica D sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph. Para sa SEA Games, ito ay magiging mahirap lalo na dahil nakatanggap kami ng circular last week mula sa host at mas magiging mahigpit sila sa FIBA rules. Sa nasabi nga pong rules, hindi na pwedeng magdala ng maraming naturalized player ang mga bansang kasali dito. Dahil hindi tulad ng nangyari dati sa Cambodia, kasi sa Cambodia edition, dalawa ang ating naturalized player po dyan. Etong si Justin Brownlee at si Christian Stan Hardinger. Dahil para sa FIBA ay may tuturing na naturalized player nga po itong si Stan at yan ang ating naiwi po dyan ang gintong medalya laban sa host country na Cambodia. Narito pong muli si Ms. Erica D. Sa ulat pa din po yan ni Reventerado ng Spin.ph. Ibig sabihin, hindi tulad ng mga nakaraang SEA Games kung saan nakasama natin sina Angie Kwame, Justin Brownlee. Sa iisang team, hindi na iyon mangyayari unless we get Angie Kwame to be local somehow. But I think it's going to take time for FIBA to even consider on that matter. Yan nga po ang sinabi ni Ms. Erica D. Minsan nagsama na nga po sa isang kupunan itong si Angie Kwame at Justin Brownlee kahit sila ay naklasify bilang naturalized player. Nangyari po ito nung Asian Games sa China kasi mula last 2023 mga shooter SEA Games, tinambakan nga po ng Cambodia ng 6 hanggang 7 naturalized player. Sa ngayon, wala pang plano dito ang SBP pero pinag-aaralan daw po nila ito ng mabuti. Narito po ang huling bahagi ng pahayag ni Ms. Erica D. Sa ulat pa din po yan ni Reventerado ng Spin.ph. Marami na kaming napag-usapan pero wala pa kaming konkretong plano dahil maraming suggestion. Kailangan lang talagang pag-aralan mabuti ano yung best way from more formidable team para sa SEA Games. Yan nga po ang dagdag na pahayag ni Ms. Erica D. So yan nga po ang ating aabangan sa mga susunod na plano ng SBP patungkol po dito. Ito pa, may isa pang problemang mabigat na kinakaharap ito nga pong SBP at itong ating Gilas Pilipinas na kailangang harapin ng ating Gilas Pilipinas. Ito nga pong gaganapin na sa December, mga shooters, no, sa taong kasalukuyan. Dahil ang karamihan sa ating mga manlalaro ay kasalukuyang naglalaro sa kanilang mga liga or may sariling ball club. Ang 33rd Southeast Asian Game sa December 9 to 20 dyan po sa Thailand. Maaring hindi available dyan ang mga player na katulad ni Kai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo, and Kevin Kiambao. Kasi may mga liga nga po itong mga ito, mga shooters na hindi mo pwedeng basta-basta na lang huhugutin. Narito pong muli ang mga sinabi ni Executive Director SBP, Ms. Erica D. Sa ulat pa din po yan ni Reventerado ng Spin.ph. Hindi ako makakapagsalita para sa mga liga na iyon, para sa mga players, pero mayroon naman silang commitment para dyan. Pero depende pa din sa kanilang ball club na hindi naman natin kontrolado yung mga contract nila dyan. Yan nga po ang sinabi ni Ms. Erica D. Ito talaga yung ating problema mga shooters, no? Yung availability ng mga manlalaro. Hindi lang yung
Hindi lang yan mga shooters, dahil etong sa PBA, problema din po natin ito dahil kasalukuyan, pag nagbabakbakan na yung ligang yan, etong 50th season ng PBA ay nasa kalagitnaan din sa mga oras na yan. Hindi din pwedeng UAAP sila kukuha ng mga players kasi ongoing din ang season ng UAAP. Sa SEA Games ay ang Pilipinas mga shooters ang defending gold medal champion dito. So kailangan talaga natin magpadala ng isang matikas na manlalaro dito mga shooters, no? Dahil nung mga panahong yan, kasama po natin dyan sina Justin Brownlee, Christian Stanhardinger, Arvin Tolentino, Chris Newsome, Chris Ross, Marcio Lassiter, CJ Perez at ang mga collegiate basketball players na sina Mason Amos, Michael Phillips, Jerome Lastimosa na ngayon ay nasa Magnolia Chicken Templados. Medyo mahirap po talaga mga shooters ito. Pero confident naman si Miss Erica D na magagawa nila ito ng pamamaraan. Narito pong muli si Miss Erica D sa ulat pa din po yan ni Ruben Terrado ng Spin.ph. Mahirap talaga siya pero I'm confident na magagawa natin ng paraan, especially with the stockholders meeting tulad nito, National Congress, kung saan pinagsama-sama natin ang lahat ng ating mga heads at isinasantabi natin ang ating personal na interes para sa bansa. Yan nga po ang sinabi ni Ms. Erica D. So again, mag-aantay tayo ng susunod na kabanata para sa ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. Yan po yung ating abangan mga shooters, no, kung ano ang mangyayari at kung ano nga bang availability ng ating mga manlalaro. Maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinion. Diyan po natin yan pag-usapan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating pong video, shoutout po kina BusoyTV.MoleriMascarenas.Francis Kiko Palamayan.Jose Rodrigo.Owen Santiago Liesel Luterino.Bluecat, Gerald Castillo.Willy Bardage.Loke Bucalos Rodelio Arandia, Tuntkakiham Trace Hoitunto Lisa Maloy, Edwin Ferreras, Julius Cesar La Peña,